Leng Erlen. Ngayong araw. Ito na ang katapusan mo. Ina sa batas. Ina sa batas. Huwag po. Leng Erlen. Kung mamatay ka lang, doon lang magiging nag-iisang legal na anak ng marangal na pamilya ang anak kong si Yuener. Simula nung ipinanganak ka, namatay agad ang nanay mo. Noong nakaraang taon, namatay naman ang tatay mo. Sa isla ng Panglay, ayaw ka naming tanggapin. Wala kang pakialam sa akin. Ang tapang mo pa ring magsalita. Eh ano ngayon? Ako pa rin ang pinakamagaling na doktor sa isla ng Penglay. Kamakailan lang. Natutunan ko ang isang bago, ang soul transfer. Ano, gusto mo? Subukan kaya natin sa'yo. Ang sakit. Saan to? Baka naman. Totoo ngang lumipat ang kaluluwa ko dito. Mga alaala ko. Lengdex yan. Kapag hindi mo inalagaan si Lanlan, kahit patay na ako, babalik ako para maghiganti. Nanay. Nanay. Ina sa batas, huwag po. Lahat ng alaala ng orihinal na katawan, nasa akin na. Grabe, ang lungkot ng buhay na to. Leng Erlan, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Walang hiya. Sino ka bang babae ka? Ang lakas ng loob mong humiga sa kama ko. Ikaw, ang kapal ng mukha. Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw, Nalasong ka na. paanong alam mong nalason ako? Sino ka ba talaga? Grabe, ang lason mo malapit ng tumagos sa buto mo. Naghihintay ka na lang bang mamatay? Hindi mo ito problema. Lumayas ka. Umalis ka diyan. Anong balak mo? Bilang magiting na doktor, palaging tumutulong sa nangangailangan. Dahil nga napadpad ako sa kama mo. Sagipin na rin kita. Walang gamot na pwedeng lunas sa lason ko. Umalis ka na. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng babae at lalaki di dapat magkalapit? Tumahimik ka nga, ako lang ang makakaligtas sa'yo. Bigla akong nanumbalik ang lakas. Sino ka talaga? Ako nang nagligtas sa buhay mo, syempre. Ngayon ayos ka na, aalis na muna ako. Saan ka pupunta? Uwi para maghiganti. Nakakatuwa naman, tong babaeng to. Langit, Buddha, iligtas nawa ang mamamayan. 10,000 Budang nagpapala sa mundo. Awit ng Buddha, hadlangan ng kasamaan. Liwanag ng Buddha sa mundo, pusong may dunong. Langit at lupa, pakinggan nyo, mawawala ang masama. Mapanatag na kaluluwa, malaya sa ligalig. Nahulog siya mula sa tore, wala man lang katawan na nakita. Hindi kaya naging masamang espiritu talaga siya. Yuener, huwag kang matakot. Nandito ang shaman, sa gabing ito, ligtas tayo. Tama ang nanay mo, anak, huwag kang matakot. Namatay si Leng Erlen sa panahon na namatay sa labanan ng kanyang kamahalan. Dapat lang, payapa na siya. Langit at lupa, pakinggan nyo. Multo. Leng Erlen. Yuener. Ikaw, buhay ka pa pala? Tay, gusto mo ba talaga akong mamatay? Ikaw, Bakit buhay ka pa rin? bakit hindi mo tanungin, ina sa batas, kung bakit ako namatay? Lanlan, mabait kong apo. Bilis tumayo ka.
Natakot ako ng husto. Sabihin mo kay Lola, ano talaga ang nangyari? Bakit ka nahulog mula sa tour? Lola. Ayos lang po ako. Tungkol naman sa kung bakit ako nahulog mula sa tour. Baka dapat tanungin muna natin si Ina sa batas. Natawa lang ako, Lola, paano ko naman malalaman? Ang naaalala ko, ikaw mismo Ina sa batas ang nagtulak sa akin pababa ng tour. Kakauwi mo lang, pinagbintangan mo pa agad ina sa batas mo? Tunay nga, anak ka ng Fushi na malandi. Sa hirap ng pinagdaanan ni Lanlan makabalik, bakit mo pa siya sinasaktan? Ang tapang mo nasaktan ako. Tama na, walang kwenta ang buhay sa isla ng Penglay. Leng Erlan, dito na ako para gantihan ang mga kalaban mo. Huwag kang magalit, Ginoong Marangal. Nakapagbalik pa si Lanlan ng buhay, kasal sa patay. Baka magalit pa ang hari. Tama ang sinabi mo, Ginang. Mga tao, dalhin ng puting tela't lason. Leng Erlen. Sumunod ka na lang, mamatay ka na. Kalokohan, ako ang prinsesa ng trono. Tingnan natin kung sino nang may kayang umangkin ng desisyon. Dumating ang utos ng hari. Li Gonggong. Ano na namang utos ng hari? Kayo pa mismo ang nagdala? Nagluluksa raw ang pamilya Marangal. Pero parang hindi kayo nalulungkot, Ginoo. Ipinahayag ng hari. Lanlan, lumuhod ka dali. Pangalawang anak ng pamilya Marangal, Leng Erlan. At ang prinsipe na si Dugujin. Nagkaroon ng kasunduan sa kasal sa patay, at sabay muling nabuhay, talagang itinakda ng tadhana. Kaya ako, ipinagkakaloob ko ang kasal nila. Kapag umabot na ng tamang edad si babae, siya na nang magiging may bahay ng silangang palasyo. Yan ang utos. Anong sabi mo? Pinagkasal kami? Lan tanggapin mo na ang utos. Gonggong, tinakot lang ng tatay at ina sa batas ko. Napapatayin ako. Baka hindi ko abutan ang edad para ikasal. Tumigil ka dyan. Hindi totoo yan, Li Gonggong. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Ang tapang mo Ginoong Marangal. Papatayin mo pa ang prinsesa ng trono. Mali ang akala nyo sa akin, Gonggong. Kasal sa patay pero nabuhay siya. Ito ay kawalang galang sa prinsipe. Kaya ito lang nagawa ko. Leng Erlen, tanggapin mo na ang utos. Hindi ako papayag. Ako mismo ang magdedesisyon sa buhay pag-ibig ko. Ikaw. Tumigil ka. Tingnan natin kung di kita bugbugin, suwail na anak. Li Gonggong. Si Leng Erlen, harap-harapan sinuway ang utos. Sobrang lakas ng loob. Ginang, manahimik ka na. Ginoong Marangal, mula ngayon, maging mabuti ka na sa pangalawang anak niyo. Kung hindi pa tatanggapin ng prinsesa ang utos ngayon, babalikan ko kayo next time. Sino yan? Ikaw pala. Paano mong nalaman na dito ako nakatira? Ako. Kapag gusto kong malaman, malalaman ko. Tumatakas ka pa sa aking kwarto ng hating gabi. Ano bang gusto mong malaman? May gusto lang akong itanong sa'yo. Kung may tanong ka, bilisan mo lang, at umalis ka kaagad. Baka may makakita, hindi ko to kayang ipaliwanag. Anong ginagawa mo? Pinaupo lang naman kita. Bakit namumula ka? Sinong namumula? Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Narinig ko, ibinigay ka raw ng emperor kay Taizi. Tapos tinanggihan mo. Bakit? Wala na akong interes sa mga lalaki. Ay. Noong gabing yon sa kubo sa labas ng bayan. Halos matunaw tingin mo sa akin. Pati ngayon lang din. Ikaw talaga. Tama na, tigilan mo na yan. Pag nagpatuloy ka pa, di na kita tutulungan pag nalason ka ulit. Sige, di na ako magsasalita. Leng Erlen, ikaw ha, binuhay mo sarili mo at tinakat ako. Taulian niyo siya at ibenta sa Qinglu. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglalakas ng loob. Ako si Taizefei. Tina-threaten mo ba ako? May lakas ka bang saktan ako, akala mo? Ako pa rin siling Erlan, na basta-basta mo na lang tinatapakan. Ikaw. Hindi pa ba kayo magmadalit at ali siya? Anong balak niyong gawin? Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Ngayong gabi rin, ibenta niyo siya sa Qinglu.
Ate, anong gagawin natin ngayon? Lagyan natin siya ng mabagal ang epekto na lason. Tapos humanap ng pangit na lalaki para gahasain siya. Opo. Pag nawalan ka na ng dangal, ang pwesto ng Tazy Faye ay mapupunta na sa akin. Ako na magtatanggal ng sako para sa'yo. Sana huwag mo akong sisihin. Kasalanan lahat to ni ate. HMM. Wala rin kaming magagawa. Sa ganitong bagay lang ba nila ako kayang saktan? Leng Mia o Yuan. Tingnan natin pag uwi mo kung anong aabutin mo sa akin. Yung boses na yon, bakit parang pamilyar sa akin? Sino yan? Grabe, muntik na akong atakihin sa kaba. Bakit ikaw na naman? Tumahimik ka nga. Nalason ka na naman. Aba, ikaw nga pala talaga. Sakto. Tulungan mo akong alisin ang lason. Dahil sinabi mo, tutulungan kita agad. Anong klaseng tao ka ba? Bakit araw-araw ka nalang nalalason? Pwede rin namang hindi ko alisin. O, bukas. Pupunta ako sa Leng Haofu. At sasabihin ko na napasakamay kita. Ganyan ba ang trato mo sa nagligtas ng buhay mo? Ayos ka lang ba? Tumayo ka muna at aalisin ko ang lason mo. Bakit mo hinuhubaran ang damit ko? Huwag kang gagalaw. Paano kita tatanggalan ng lason kung hindi hubarin? Huwag kang magulo. Boss, ayos ka lang ba? Sige, kayo muna diyan. Sa labas ng kwarto ko lang ako maghihintay. Lumayas ka dito. Tumahimik ka nga. Huwag kang magwala dyan. Hindi naman ito ang unang beses na nahawakan na kita. Babaeng siga. Ganyan mo ba tratuhin ang naging tagapagligtas mo? Ihatid mo ako pabalik. Boss, Yung paulit-ulit na nagtangkang lasunin ka. nahanap na namin. Pag-usapan na lang natin to pag-uwi. Hintayin mo ako. Opo. Hintayin mo ako. Leng Erlen. Buhay ka pa at nakabalik. Ikaw. Leng Mia o Yuan. Sawa ka na ba sa buhay mo? Sakto, iniisip ko pa lang kung paano kita papatulan. Bigla ka namang dumating dito ng kusa. Ngayong bumalik ka na. Parang nag-iba ka na. Nga. Parang sinaniban ako ng multo. Takot ka na. Ikaw na magbalik tanaw. Naalala mo pa ba kung paano mo ako inapi dati? Simula ngayon. Mahaba-haba pa ang mga araw natin. Ikaw talaga, ang sama ng ugali mo. Si His Majesty pa mismo nagdesisyon na ikaw ay ipakasal, yung matalino at makapangyarihang si Crown Prince. Ako talaga dapat ang napiling mapakasal. Ikaw, sinasabi mong masama ugali ko. Mula pagkabata ginagago mo na ako. Noong taglamig, pinilit mo akong lumusong sa ilog para kunin yung panyo mo. Tag-init naman, pinadapa mo ako at pinagpapagitan sa ilalim ng tirik na araw. Nakalimutan mo na lahat yon? Pero, unti-unti ko nang maibabalik sa'yo lahat ng yon. Type mo si Crown Prince, di ba? Anong trip mo? Ngayon, tingin ko, okay na rin na ako ang pinagdesisyunang mapakasalan si Crown Prince. Mang Lee. Mukhang desidido na ang anak kong babae na tumanggi sa kasal. Sa tingin mo kaya, nakilala na ba ni Crown Prince ang dalawang anak kong babae? Dalawang ang babae ko sa pamilya. Eh di mas mabuti siguro kung ang panganay ko na lang, si UNR na lang ang tumanggap ng pautusan. Madali lang sabihin yan, pero hindi kasing dali gawin yan, di ba? Huwag kang mag-alala, alam ko naman ang mga patakaran. O ayan, puro ginto at 2 lote ng private na bahay. Oh, kung ganon. Mang Lee. Yung kautusan, ako na bahala dyan. Sir Hao, niloloko mo ako ha? Kung talagang gusto ng pangalawang anak mo,
Parang hindi na matutuloy ang usapan natin. Tay, tong kautusan. Tatanggapin ko na. Yang lahat ng yaman para lang sa ate mo. Ikaw pa, may ganang tumanggap ng kautusan? Pero, si His Majesty at si Crown Prince, sila mismo ang nagsabi na si Lanlan ang gusto nila. Wala nang magagawa si Lanlan dun. Ikaw, gusto mo talaga akong ibangon sa galit, ha? Yung kasalanan mo na nagpahamak kay mama noon. Hindi ko pa kinakalma ang galit ko sa'yo. Ikaw, wag na wag mong ipapagalit sa akin ng sobra. May lakas pa talaga ng loob na takutin ako. Isa kang suwail na anak. Grabe ka. Magnanakaw ka ba? Gabi-gabi kang pumapasok sa kwarto ko ng padulas? Araw kasi. Hindi convenient. Nandito ako para tanungin ka. Totoo bang ikakasal ka na raw kay Crown Prince? Bakit mo iyan itatanong? Baka naman. Crush mo ako. Ikaw. Ano bang pinagsasabi mo diyan? Babae ka nga, kapal din ang mukha mo. Bakit mo pa ako tinatanong? Nalason ka na naman? Sana naman minsan bumuti naman ang mangyari sa akin. Kasi naman, lagi kang nalalason parang every other day. Araw-araw, hindi pa convenient lumabas. Baka naman wanted ka. Pag ganyan, maghiwalay na lang tayo ng landas. Ano namang pinag-iisipan mo? Nandito lang ako para tanungin ka. Bakit ka ikakasal kay Crown Prince? Syempre. Para asarin ko lang ang stepmom kong ate. Pati si tatay, syempre. Dahil lang dun, hindi mo ba hinangaan si Crown Prince dahil sa mga kwento tungkol sa kanya? Ano ba talaga gusto mong sabihin? Wala. Matulog ka na. Aalis ka ba o hindi? Bantayan na lang kita matulog. Sira ulo. Bahala ka dyan. Matutulog na ako. Leng Erlan, tinanggap mo na ang utos. Mula ngayon, ikaw na ang akin. Ipinatawag ako ni stepmom. Ano na kailangan mo? Salot ka, mapagwalang galang ka, naglalandi ka sa mga bar. Stepmom, papatay mo na ba ako ngayon? Iba na ba ang paraan mo? Sisirain mo pa pangalan ko. Tumigil ka. Yan ba ang paraan mo? Nang pakikitungo kay stepmom mo. Ikaw na nga tong paulit-ulit na gustong patayin ako. Hindi pa kita napaparusahan. Ikaw, anong ginawa mo kay Yuner? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinaktan kita at, akala mo, ako pa rin yung Leng Erlan na kaya mong apihin. Bitawan mo ako. Dahil masama kang tao. Ngayon, ipaghihiganti ko si Leng Erlan at tuturuan kita ng leksyon. Bitawan mo ako. Ngayon papatayin na talaga kita. Tingnan natin kung sino makakalapit. Ako na ang asawa ng Crown Prince. Turuan lang kita ng leksyon. Tingnan ko kung may mga lalapit sa akin. Kayo, ano pang hinihintay nyo? Kapag hindi kayo sumugod, lahat kayo paparusahan. Tingnan natin kung may lalapit. Bitawan mo ako. Sasapakin na kita. Itigil nyo na. Ang kapal ng mukha niyong saktan ang asawa ng Crown Prince. Magandang gabi, Crown Prince. Ikaw pala si Crown Prince. Dahan-dahan lang. Prinsipe. Leng Erlen, bakit hindi ka pa nakaluhod agad? Tumigil ka. Paano ka ba makipag-usap sa prinsesa ko? Kayo, paano kayo nagkakilala? Ano, ang mga bagay tungkol sa akin at sa prinsesa, kailangan ko pa bang i-report sa'yo? Pero ang bahay ng Leng, naglalakas loob kayong apihin ang prinsesa ko. Prinsipe, sana makita ninyo ang totoo. Si Leng Erlen ang unang nang api kay Yuner. Tingnan nyo, anong lason ang pumasok kay Yuner? Kung di mo ginagalaw ako, di rin kita gagalawin. Tinamaan ko lang naman ang ugat niya. Bakit mo ako, isang asawa ng ama mo, binugbog ng ganito? Kasalanan mo na rin iyan. Ako, Paano naman nagkaroon ng sugat? Sa mukha ang prinsesa. Prinsip, siya ang unang nanakit sakin.
Madam, alam mo ba ang parusa sa pananakit at tangkang pagpatay sa prinsesa? Prinsipe, patawarin niyo ako. Lahat ito ay... Nagdala lang ng galit sa akin ng ilang sandali. Naglakas loob kang saktan at subukang patayin ang prinsesa ng imperyo. Hindi po iyon. Madam, ang tapang mo nga. Prinsipe, patawarin niyo na po ang asawa ko. Siya ang nagkasala sa prinsesa. Kaya dapat humingi siya ng tawad sa prinsesa. Ang nangyari na ito, lahat nagsimula dahil pinagbintangan ako ni ate. Mas mabuti pa, parusahan na lang si madam at si ate na lumuhod sa dambana ng isang buwan at araw-araw magpakumbaba. Ikaw. Dugugijin. Kanina, salamat, hindi na sayang ang pagligtas ko sa'yo noon. 2 beses pa nga yon. Simula ngayong tinanggap mo ang utos. Ikaw na ang prinsesa ng imperyo ko. Wala nang kailangan pang formalidad. Dugugijin. Kahit na, tinanggap ko ang utos. Pansamantala lang yon bilang solusyon. Ibig mong sabihin, ayaw mong mapangasawa ako. Tama bang ganun ang intindi ko? Hindi tayo magkaibang mundo. Balang araw babalik din ako. Saan ka uwi? Kahit sabihin ko, di mo naman malalaman. Hayaan mo na, wag mo na lang tanungin. Ayos lang. Sakto lang, hindi ko rin talaga gustong pakasalan ka. Kaya sa susunod kung may mananakit sa'yo, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Itong taong to. Ang bilis magbago ng ugali. Prinsipe. Ilang araw na lang. Kaarawan niyo na po, sabi ng hari. Ngayon daw sa silanganan ng palasyo gaganapin. Sakto, ipapahayag sa lahat ng tao ang pangalan ng prinsesa ng imperyo. Alam ko na. May iba pa bang kailangang sabihin? Ngayon na, may-ari na ang silangan ng palasyo. Baka pwedeng si ikalawang, senyorita na ang mag-asikaso ng paghanda para sa kaarawan niyo. Hindi na kailangan. Ayoko siyang makita. Ngayong umaga nga, masayang-masaya pa siya na pumunta sa bahay ng Leng. Ngayon naman, anong nangyari? Ma, ang prinsipe pa ang kakampi niya. Tayo pa ang pinaluhod sa dambana. Paano na tayo ngayon? Kasalanan ko to, kasi sobrang bait ko. Kaya nabigyan ng tsansa ang walang kwentang batang yun. Sa totoo lang, dapat ako ang prinsesa ng imperyo. Huwag ka mag-alala, Yuener. Ang papa mo, siguradong tutulungan kang maging reyna ng imperyo. E paano naman, ni prinsesa ng imperyo hindi ako, paano pa ako magiging reyna? Patayin na lang natin siya ulit. Hindi ako naniniwalang, bawat beses ay, makakatakas pa rin siya. May plano si mama ngayon. Nakahanap na ako ng isang babaeng mandirigma. Ipapadala ko siya gamit ang pangalan ng lola, para maging kasambahay niya. Ngayong gabi. Tingnan natin kung paano siya, makakatakas pa. Ayos ito. Kapag nagtagumpay tayo, ako na ang magiging prinsesa ng imperyo na ipapahayag sa lahat. Yuener, huwag kang mag-alala. Lahat ng haarang sa daan mo. Kailangan mamatay. Ang prinsipe, gwapo talaga, at maganda ang katawan. Sayang lang talaga. Ikalawang senyorita. Ilang araw nang wala si Lola at pumunta sa probinsya. Pinadala niya ako para pangalagaan ka. Bakit hindi man lang sinabi ni Lola sa akin? Nagmadali si Lola umalis. Gabi na. Hayaan yung paglingkuran kita para makapagpahinga ka na. Anong pangalan mo? Ako po si Tinghua. Ikaw, isang tunay na anak ng pamilyang Hao. Marunong ka pang gumamit ng lason. Madali lang yan. Ikaw naman, ang paraan mo sa pagpatay. Masasabi kong masyadong mababa ang antas. Ako ang nagkulang sa pagtansya sayo. Sige nga, sino ang nagpadala sa'yo dito? Hindi ko sasabihin sayo. Magkano ang ibinigay niya sa'yo? Dodoblehin ko. Sayang. Hindi mo kayang pantayan. Sige, patayin mo na lang ako. Hindi kita papatayin. Gusto ko lang malaman kung sino talaga. Ang utang ay may pinagmulan, ang kasalanan ay may dahilan. Gusto ko lang malaman kung sino ang totoong utak nito. Wala pang nakamamatay sa harap ko.
Kaya mong tanggalin ang lason na ta. Hindi lang basta lason ang kaya kong lunasan. Kahit ang pinakamalalang lason sa mundo, may paraan akong panggamot dyan. Sino ka ba talaga? Hindi mo na kailangang malaman yan. Pakiusap, second miss, iligtas nyo ang buhay ng nanay ko. Siya si Dufferin. Siya ang dumukot sa nanay ko. Nilason pa niya ang nanay ko. Ginamit niya yun para pilitin ako na patayin kayo. Siya na naman. Hindi ko pa nga napapanagot sa huling beses. Ngayon, trouble na naman. Pakiusap, second miss, iligtas nyo ang nanay ko. Handa akong maging alipin bilang kapalit. Sige na, tama na. Huwag ka nang umiyak. Nasaan ang nanay mo? Isama mo ako. Nasa silungan ng kahoy sa hufo si nanay. Ayos na. Nawala na ang laso ng mama mo. Wala na akong ibang maibabayad. Pangako kung habang buhay akong maglilingkod sa'yo, second miss. Marunong siyang mag-martial arts. Makakatulong kung mananatili siya dito. CJ, manatili ka na sa tabi ko. Maging tagapaglingkod ka na lang. Salamat po, second miss. Ang utang na loob ko kay second miss, habang buhay kong tatandaan. Galing niyo talaga. Habang nakaluhod sa Ancestral Hall, hindi pa rin nakalimutang magpadala ng tagapagbantay para patayin ako. Ikaw, buhay ka pa pala, Leng Erlen. Kung wala kang ebidensya, huwag mong basta-basta akong pagbintangan. Noon, si Dufferin talaga ang nagtulak sa akin mula sa City Wall. Siya ang nakapatay sa akin. Ngayon, sabay na nating ayusin ang luma at bagong mga usapan. Buhay ka naman anong balak mo? Siyempre, kung may utang, may bayaran. Kung may galit, may ganti. Tinghua, Narito po. itali mo ang aking madrasta at ate. Dalhin mo sila sa City Wall. Opo, Leng Erlen. Anong balak mong gawin? Salbahing alipin ka, nagkaroon ka pa ng lakas ng loob magrebelde. Huwag mong kalimutan, ang lunas ng lason sa nanay mo. Ako lang ang may alam. Hindi mo na problema yun, Dufferin. Mas mabuti pa, mag-alala ka na lang sa sarili mo ngayon. Tama na. Leng Erlen, masasama kang bata. Anong balak mong gawin sa madrasta mo at ate mo? Tatay, bakit hindi mo tanungin muna? Ano ang ginawa nila sa akin? Tama rin naman, ayaw mo rin namang pabayaan akong mabuhay. Gabi na, anong mga pinagsasabi mo dyan? Dalhin niyo siya sa silungan ng kahoy para mag-isip. Anong gagawin mo? Miss. Tinghua, Atali ang salbaheng dalagitang yan, ikulong sa silungan ng kahoy. Magising ka nga, Tinghua. Anong balak mong gawin, Tinghua? Walang utang na loob, walang puso kang bata ka. Dito ka mag-isip ng ginawa mo. Lengdex yan. Sa totoo lang, matagal mo nang alam na si Dufferin ang gustong pumatay sa akin, hindi ba? Pero binaliwala mo na lang. Ang madrasta mo, likas na mabait. Paano mo namang naiisip na kaya niyang saktan ka? Ikaw. Buksan ang pinto. Lengdex yan. Grabe, muntik na akong atakihin sa nerbiyos. Leng Erlan, huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa kahirap, ipaghihiganti kita. Buksan ang pinto. Hindi mo na ako sinusunod. Bilisan. Buksan mo ang pinto. Patawad po, old madam. Sabi ni Huya, kahit sino pa ang pumunta, hindi pa rin pwedeng palabasin si second miss. Ikaw, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang ako. Lana, mahal kong apo. Nahihirapan ka na naman. Paano ka nagawang saktan ng tatay mo? Bilisan, buksan niyo ang pinto. Palabasin niyo si Lanlan. Old madam, mas mabuti pong umuwi na lang kayo. Ikaw. Lola, wala rin pong kwenta. Pakihanap po ng isang tagapaglingkod na si Tinghua. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lanlan. Pupuntahan ko agad. Ngayong hindi ka pinapalabas ng tatay mo, ipapatawag ko kayong Crown Prince. Ma, tigilan na kaya natin tong pagluluhod, nasa silungan ng kahoy, na rin si Leng Erlen. Basta, dapat magpanggap pa rin tayo sa harap ni Crown Prince. Yuner, tayo-tayo na lang, tiisin na lang muna natin. Nakakainis. Bakit tayo lang ang kailangang magtiis ng ganito? Kanina, si Tinghua pa, sinagip siya ng old madam.
Si Ting Hua, tinorture sa prison room ng Hufu. Hindi malinaw kung mabubuhay pa siya. The Feren, Miss, naku, may problema. Si Crown Prince dumating para iligtas si Second Miss. Bilis, paabutan to kay Huya. Buksan ang pinto. Patawad po, Crown Prince. Nasa kay Huya ang susi ng silungan ng kahoy. Dahan-dahan lang. Prinsipe, hindi mo pwedeng dalhin siya. Siya ang fiance ng prinsipe. Bakit hindi ko pwedeng dalhin siya? Bago pa siya ikasal, isa pa rin siyang dalagang anak ng pamilya Hao. Howie, parang sinisisi mo akong nakikialam. Ang ibig kong sabihin, kung may pagkakamali siyang ginawa, hindi ba dapat lang siyang maparusahan? Wala akong nagawang mali. Ayoko nang bumalik sa bodega ulit. Paano kung ipipilit kong dalhin siya? Ngayon, ang utos tungkol sa inyong pagpapakasal, hindi pa naipapahayag sa lahat ng tao. Kung dadalhin mo siya ngayon, pauwi sa silid ng prinsipe, baka kung ano-ano ang sabihin ng mga tao, masisira ang pangalan mo, prinsipe. Hindi ko naman iniintindi ang chismis. Tabi. Tabi. Prinsip. Sandali. Lan'er, dalhin mo lahat ng damit at alahas na iyan. Prinsip. Mahirap ang buhay ni Lan'er. Mula pagkabata, wala nang nag-aruga na ina. Nagmamakaawa ako, prinsipe. Sana maging mabuti ka kay Lan'er. Lola, mas mabuti pa po siguro magpaiwan na lang ako dito sa pamilya Hao para magpagaling. Hindi pwede, hindi pwede. Wala kang kalaban-laban sa madrasta mo at kapatid mo, matitigas ang puso nila. Kung dito ka pa magtatagal, baka mapahamak ka lang. Sige na, bilisan mo na. Prinsipe, dalhin mo na siya. Lola, kamusta na si Tinghua? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng maayos. Sige na, umalis na kayo. Senyora, aalis na muna kami. Mag-ingat ka. Lan'er. Tara na. Ang prinsipe, tahimik at simple ang buhay niya noon. Ngayon, may babaeng kasama na siya pag-uwi. Oo nga, oo nga. Sino kaya ang babaeng iyon? Para mapansin ng prinsipe. Tara na. Ano pa ang hinihintay mo dyan? Tawagan mo na ang doktor ng palasyo. Siguro napasama lang ako ng hangin kagabi. Uminom lang ako ng lugaw, gagaling na ko. Ganyan naman lagi ang buhay mo, di ba? Anong klaseng buhay? Yung lagi kang inaapi. Yung lagi kang napagbibintangan. Ganun na nga. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, ako na ang magiging tagapagtanggol mo. Prinsip, Ipinainom na kay Xiaojia ang gamot. nakatulog na siya. Gising na ba siya? Gusto mo bang silipin? Hindi na kailangan. Ano? Bakit parang hindi ka makapagsalita ng diretsyo? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Ngayong araw, bigla kang pumasok sa bahay ni Hao at kinuha si Xiaojia pagkatapos dinala siya dito sa palasyo. Ngayon, buong lungsod ay nag-uusap-usap na tungkol doon. Ano naman? Balak ko naman talagang pakasalan siya balang araw. Tama naman, pero masyadong malisyoso ang ikinakalat nila. Gaano ka malisyoso? Pinapalabas nilang matagal mo nang kinakalantari si Xiaojia, kesyo nagdadalang tao na raw. Siya at hindi na pwedeng itago. Nalaman ng pamilya Hao kaya gusto siyang parusahan. Kaya kang sumugod sa bahay ni Hao, kaya nangyari yung ngayon. Ang lala naman noon. Walang kaso yon. Hintayin na lang ang birthday banquet ko. Kapag inihayag na nila papa at mama sa lahat, magiging klaro na ang lahat. Wanying Junso. Kuya Prinsipe, ano ba talaga ang totoo tungkol kay Xiaoji? Anong ginagawa mo dito ng ganito kalate? Noong bata pa tayo, kapag naglalaro tayo ng bahay-bahayan, ako lagi ang ginagawa mong bride mo. Bakit ngayon, malaki na tayo? Di mo na maalala?
Dahil parang magkapatid lang ang turing ko sa'yo. Wala tayong espesyal na damdamin sa isa't isa. Ibig sabihin ba, kaya Xiaoji ng pamilya Leng may espesyal kang damdamin? Kapag nagpatuloy ka pang magulo, hindi ka na pwedeng pumasok dito sa palasyo ko. CJ, aalis na ako. Tumabi ka. Anong karapatan mong harangin ako? Jonsu, hindi po kayo pwedeng pumasok. Huwag niyong idamay si Xiaoji. Tumabi nga kayo. Ikaw pala yung babaeng nang aakit kay Kuya Prinsipe, malandi ka. Sino ka ba? Ako si Waning Jonsu. Kababata ni Kuya Prinsipe. Bakit mo ako sinampal? Buong lungsod, parang alam na ng lahat na may relasyon kayong dalawa. Dinala ka ni Kuya Prinsipe mula sa bahay ni Hao. Tapos dinala ka dito sa palasyo. Ngayon, alam mo na siguro kung bakit kita sinampal. Kung wala kang ginagawang masama sa akin, hindi kita babanggain. Simula pagkabata. Kahit mama't papa ko hindi ako sinaktan. Ikaw pa talaga ang naglakas loob manghampas sa akin. Iwaning. Tama na, tapos na ba kayong makipag-away? Kuya Prinsip, Ayos ka lang ba? Kuya Prinsip, pinalo mo ko dahil lang sa kanya? Matagal nang ipinagkaloob si Leng Erlan ng itay ko para sa akin. Siya ang magiging prinsesa ng palasyong ito. Ano? Hindi totoo yan. Sa mismong araw ng engagement, i-anunsyo yun sa lahat. Palapit na ang birthday banquet ko. Papa at mama, balak ideklarang opisyal ang engagement namin sa birthday banquet ko. Hindi talaga. Hindi ako naniniwala. Mukhang seryoso talaga siya sa'yo. Ano lang ibig mong sabihin? Bakit hindi mo na lang siya gawing prinsesa ng palasyo? Leng Erlan. Ano bang sinasabi mo? Ay, sige na or huwag mong galawin. Hulaan mo kung bakit gusto kang ipakasal sa akin ni Papa. Bakit nga? Sige na nga. Kung talagang ayaw mo rin naman magpakasal sa akin, kapag gumaling ka na, bumalik ka na lang sa bahay nyo. Baka nga hindi niya talaga ako gusto. Xiaojia. Okay ka lang ba, Tinghua? Narinig kong dinala ka raw sa silid parusa. Nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Xiaojia. Simula bata ako, mahilig na ako sa martial arts, kaya mabilis lang akong gumaling. Xiaojia, bukas na ang birthday banquet ni Prinsipe. Si Lola, pinadala ako para dalhan ka ng damit na susuotin mo sa banquet. Itong damit na to, parang kasal na ang dating Kasi bukas, i-aanunsyo na sa lahat ang engagement mo kay Prinsipe, kaya naman kailangan maganda ang isuot mo, di ba? Sige. Ano to? Bukas na ang araw na, i-anunsyo ang kasal natin sa lahat. Kung hindi ka magsusuot ng maayos, nakakahiya naman ako. Bakit mo rin ako pinadalhan ng damit? Ay, Kasi kanina, si Lola pinadala rin si Tinghua para bigyan ka ng damit. di ibalik mo. Na lang kaya? Hindi nga pwede yun. May rules naman na kapag napadala na, hindi na binabawi, hindi babawiin. Ay na pala, Leng Erlan. Hindi ko pa pala natanong. Ilang taon ka na? Magdadalawang po ako sa susunod na buwan. Bakit mo naman tinatanong? Siyempre. Gusto ko lang malaman kung kailan na. Magkakaroon ng tunay na may bahay ang palasyong to. Oy, may narinig na ba kayo? Anong balita? Mia Oyuan, totoo bang matagal nang may relasyon si kapatid mong babae at si Prinsipe? Totoo ba yon? Narinig ko rin, ilang araw lang nakakalipas, si Xiaoji dinala raw pabalik dito sa palasyo ni Prinsipe. Totoo ba talaga? Totoo ba talaga? Totoo ba talaga? Yung pangalawa kong anak, talino nun. Kaibigan niya halos lahat ng anak ng mataas na opisyal. Ay, kaya pala kilala siyang malandi at lapitin.
Anak, huwag mo nang istorbohin si prinsipe ngayong gabi. Sumama ka na kay mama pauwi. Ayos ka lang ba? Ano na namang sigalo to? Madam, kakausapin pa anak mo, pero ganyan ang pakikitungo niya sa'yo. Grebe, sobrang bait mo pa rin ah. Tama nga pala, itong siling Erlan ng pamilyang Howe. Mahilig pala talaga sa mayaman parang ahas. Tama na nga yan. Prinsipe, pagpalain po kayo. Siya ang ipinagkaloob. Na asawa sa akin ng hari, kaya karapatan niyang maging prinsesa ng palasyo. Prinsesa, patawarin niyo ko, masyado lang akong madaldal. Prinsesa, pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Bakit ayaw mong suotin ang damit na binigay ko? Ang damit na iyon. Espesyal na ginawa para sa prinsesa ng palasyo. Masyado namang pansinin iyon. Lahat ng babae sa lungsod. Nangangarap masuot yung damit na yan. Dugujin. Ang gusto mong pakasalan siling Erlan. Pero hindi ako siling Erlan. Ano na naman pinagsasabi mo? Actually. Ewan ko kung paano ko ipapaliwanag. Alis na muna ako. Hindi pwede, hindi pwede. Lanji, nandito ka ba para maghiganti para kay Ling Erlan? Huwag kang magpadala sa ganda ng mukha. Leng Erlen, siguro ang saya-saya mo ngayon. Ikaw, bitawan mo ako. Wala akong gana makipag-usap sa'yo. Dahil sa inyo ng nanay mo. Bago pa ako mag-10 taon, kailangan kong batahin ang tawag na anak sa labas. Dinanas ko lahat ng pambabastos. Lahat ng meron ka, dapat sa akin talaga yun. May mukha ka pang magsalita. Ikaw at ang nanay mo, puro masama ang ginawa. May lakas ka pang umiyak na parang kawawa. Ayoko nang umiyak o magdrama. Ang gusto ko ay ang mamatay ka. Ha ha ha. Ha ha ha. Waning na prinsesa, gusto mo bang tawagin ang mga tao para iligtas ang prinsesa ng korona? Hindi pa naman na-announce sa publiko. At hindi pa rin sila kasal. Tinatawag mo siyang prinsesa ng korona. Pasensya na po, kasalanan ko. Patawad po, prinsesa. Paano ililigtas ni Yananwang ang binibini? Miss, ayos ka lang ba? Ako si Yananwang. Ikakatuwang anak ng emperador, pangatlong prinsipe. Hatid na kita pauwi ha? Ano ba ang nangyari? Tumayo ka. Kapatid na mahal, Siling Miaoyuan ang nagtulak sa akin sa lawa. Buti na lang at nailigtas ako ni Prinsipian. salamat bunsong kapatid. Ito ang babaeng napili ng ating ama para maging aking asawa, ang ikalawang anak na babae ng pamilyang Lenghao. So, ikaw pala ang magiging hipag ko. Pasensya ka na kung ako ay nagkulang sa paggalang, ayos lang naman. Balik ka na at magpalit ng damit. Aalis muna kami kasama siya. Pwede bang ibaba mo na ako? Ang daming tao kasing nakatingin. Magpapalit na ako ng damit. Labas ka na muna, please. Leng Erlan. May gusto akong sabihin sa'yo.
Ngayon ko lang narinig na tinawag mo ang sarili mong ako at hindi ako bilang prinsipe. Sige, magsalita ka na. Noong una tayong nagkita sa labas ng syudad, ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi mahalaga kung ikaw ba talaga si Leng Erlan. O kung anuman ang totoong pagkatao mo. Ang gusto kong pakasalan ay ikaw lamang. Hindi ba't ang kasunduan niyo ni Leng Erlan ay galing sa utos ng emperador? Hindi. Pagbalik ko ng palasyo, ako mismo ang nagmakaawa para sa kasal na yon. Wala naman tayong magandang hinaharap na dalawa. Bakit? Hindi ko pa alam paano kita ipapaliwanag. Pahintulutan mo muna akong mag-isip kung paano ko sasabihin sa'yo. CJ. Magpalit ka muna ng damit. Mag-ingat ka, huwag kang magkasakit. Uy, prinsipe yan, ang sakto naman ng tagpong ito. Hindi iyon aksidente, talagang hinintay kita rito sa daanan ng palasyo. Salamat, prinsipe yan. Ang dami mong napapansin, ah. Yung tungkol sa kasal na ibinigay ng ama mo para sa koronang prinsipe, narinig ko na. Akala ko noon, ang ate mo ang pipiliin, hindi ko inakala na ikaw pala. Kilala mo pala ako. Baka dapat bumalik ka na sa palasyo, pangatlong prinsipe. Sandali lang. Hindi ko siya kilala. Noong mga panahong nasa Kinghan Temple ako, isang beses lang kitang nakita doon. Pareho rin sa panahon na yon, na napulot ko ang panyo ng ikalawang dalaga. Gamit lang ang ganitong mababaw na paraan. Gusto nilang tanggalin siya bilang asawa ng koronang prinsipe. Prinsesa Wanying. Gusto mo bang maging asawa ng koronang prinsipe o ni prinsipe yan? Hindi po ako mangangahas, Prinsesa Wanying. Patawad po. Ayoko lang makitang si Leng Erlen. Nakukuha ang gusto niya na parang ganyan. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Pero pwede ko namang bigyan ka ng paraan. Kita mo, kanina lang niligtas siya ni prinsipe yan. Tapos ngayon, sila na lang dalawa ang magkausap. Ibig sabihin ba nito gusto mong palabasin na may namamagitan sa kanila? Matalino kang tao. Alam mo na dapat kung anong gagawin mo. Leng Erlen, huwag kang magtatangkang lampasan ako. Ipakalat ang utos ng emperador. Ngayong araw ay kaarawan ng koronang prinsipe. Ako at ang emperatrice ay may mahalagang bagay na asikasuhin, hindi makakarating. Hindi nyo na kailangang maghintay, pwede nang magsimula ang salusalo. Bukod pa dyan, may isang napakagandang balita akong ipapaabot. Leng Erlan, ikalawang anak ng pamilyang Leng Hao, lumapit ka. Nandito po ako. Si Leng Erlan, anak ng pamilyang Leng Hao. Mabait at marunong. Mapalad at may dalang biyaya. Kayo ng koronang prinsipe ay itinakdang magkatadhana. Sa susunod na buwan, sa mapiling magandang araw ay ikakasal sa koronang prinsipe. At titira na sa silanganing palasyo, sundin ang utos. Ako pong siling Erlan ay tatanggap ng utos. Simulan na ang salusalo.
Sa susunod na buwan, ikakasal na tayo. Kung gusto mong itigil ang kasal, pwede pa ngayon. Ibig mo bang sabihin, koronang prinsipe, papayagan mo akong putulin na ang kasunduan? Siyempre hindi. Pero kung handa kang gamitin ang buhay ng buong pamilyang Lenghao para iatras ang kasal na ito, Kahit magsama tayo, hindi rin ito magtatagal. Koronang prinsipe, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. sinong nagsabing hindi tayo magtatagal? Alam kong gusto mong maghiganti. Ganito na lang. Ako na ang maghihiganti para sa'yo. Ikaw naman. Gawin mong malaking pabor ang maging asawa ng koronang prinsipe na mahal ng bayan. Paano? Kanina, sabi mo gusto mo lang ako. Pero ngayon, may palitan na ng pabor. Ganito pala ang nararamdaman ko. Tuwing. Nilalayuan mo ako. Koronang prinsipe. Gusto kong i-report na si Leng Erlen ay may private na relasyon sa ibang lalaki. At kay prinsipe yan ay palitan ng panyo. Hindi siya nababagay maging asawa ng koronang prinsipe. Ate, bakit ka naman nagkakaganyan? Kung isipin mabuti, Kanina sa hardin, iniligtas daw ni prinsipe yan si Leng Erlen mula sa lawa. Nagkayakap sila ng nakabasa. Maraming pinong babae ang nakakita doon. Kanina ring hapon, nakita kong palihim na nagkita silang dalawa. Nagpalitan pa ng panyo. maliit man o malaki ang issue na ito, dapat mong pag-isipan. Gusto mo ba talaga na magsama tayo? Pumapayag akong tanggapin ang palitan na to. Ang lakas ng loob mo. Nagbintang ka pa sa asawa ng koronang prinsipe at prinsipe. Koronang prinsipe, kahit ba niloloko ka na niya, tinitiis mo na lang. Tumigil ka. Ngayon ko lang napagtanto. Iyong nagtulak sa asawa ko sa lawa. Ikaw pa rin ang dapat managot. Si Leng Erlen, walang galang sa sarili. Ilang araw na ang nakalipas, nakita siya ng maraming tao sa S-Club na may kasamang ibang lalaki. Oh, may ebidensya ka ba? Huwag kang maniwala sa kanya. Noong araw na iyon, kinausap ako ng may-ari ng club. Isang gabi raw nakita. Nilang si Leng Erlen ay lumabas kasama ang isang lalaki. Kung hindi ka naniniwala, koronang prinsipe, pwede mong ipatawag ang mga tao at tanungin ng mas detalyado. Kung gusto mong siraan ng isang tao, mag-imbestiga ka muna ng maayos. Yung lalaking yon, ako yon. Ano? Pakiulit na. Sige, ulitin ko. Noong gabing yon sa club, ako ang kasama ng asawa ng koronang prinsipe. Kayo, nagkita kayo ng lihim bago pa ikasal, at sa club pa talaga. Koronang prinsipe, patawarin niyo ako, nag-alala lang ako kaya hindi ko nakontrol ang sarili ko. Nag-alala? Ate, nag-aalala ka ba para sa akin bilang kapatid? O sa koronang prinsipe bilang bayaw mo? Leng Erlen, tumigil ka na. Ganyan ba ang pagsagot mo sa nanay mo? Minamahal na ama. Mag-ingat po sana kayo sa mga salitang bibitawan nyo. Siya na ngayon ang asawa ng koronang prinsipe. Si Lenghao, panganay na anak. Inimbento ng kasalanan laban sa asawa ng koronang prinsipe at pangatlong prinsipe. Nabahiran ang dangal ng pamilya ng hari, agad na ipakulong sa bilangguan. Koronang prinsipe. Maawa ka. Koronang prinsipe, hindi ko na uulitin. Asawa ng koronang prinsipe, kapatid mo pa rin si Yuner. Tulungan mo naman siyang magsalita. 8. Kaninang hapon lang ako itinulak sa lawa, ngayon naman gusto mo akong set up in. Totoo, si Leng Miaoyuan talagang malupit ang puso. Bastos at matigas ang ulo. Pero kuya mo pa rin siya, wag natin siyang masyadong sisihin. Siguro kulang lang siya sa disiplina. Oo, tama ang sinabi ng asawa ng koronang prinsipe. Kaya, parusahan ang ginang ng Lenghao at dalhin siyang parurusahan kasama ng ibang babae. Magkasamang magdasal na kaluhod gabi-gabi sa bahay alaala ng Lenghao. Prinsipe. Talaga naman ikaw lang ang kaya nito. Huwag kang mag-alala, pangako ko sa'yo. Ako na ang magiging prinsesang mamahalin ng bayan. Aba, napagkasunduan na natin yan ha. Dapat palaging nasa tabi kita, behave ka lang. Iyon pala, ako pa rin pala talaga ang mahalaga sa'yo. Dahil lahat ng ito kay siya, hindi na yata tayo matatapos kakaluhod dito sa altar ng mga ninuno. Malinaw na malinaw para sa batang yon si prinsipe.
Grabe, mismong prinsipe pa nakipagkita sa kanya sa bar. Si Huya Leng Erlen at si Prinsipe, ikakasal na raw sila sa susunod na buwan. Ano na gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, madam. Ang pwede lang maghari ay anak ng hari. Hindi ba nandyan pa si Yanwang? Gusto mong suportahan si Prinsipeng Yanwang. Miss, walang nagbubukas ng pinto para sa atin. Hindi naman posible na walang tao sa gate. Halatang ayaw talaga nilang makapasok tayo sa bahay. Bakit kayo nandito? Nadaanan lang namin. Prinsesa, gabi na po. Kung hindi na kayo makakapasok sa bahay ng Huya, mas mabuti siguro kung bumalik na lang tayo sa palasyo ng Silangan. Pero ngayong gabi, kailangan ko talagang makabalik sa bahay ng Hawye. Kahit hindi ka binuksan ng pinto. Paano mo ito bubuksan? Sino bang nagsabing bubuksan ko ito? May pusporo ba kayo? Anong balak mong gawin? Susunugin ang bahay. Miss, huwag na huwag mong gagawin yun. Miss, kapag sinunog mo ang bahay, lalo ka lang aabusuhin, ni Nahuya at ni Madam. Kaya nga nila ako hindi pinagbubuksan. Titiis na lang ba ako palagi? Sige, Tara. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Totoo ba? Salamat sa'yo. Prinsipe. Grabe, parang nababaliw na si Prinsipe dahil sa pag-ibig. Bilis, apulahin ang apoy. Nasusunog na. Bilasan nyo, apulahin agad. Hay nako, ikaw talagang batang pahirap, naglalakas loob kang sunugin ang bahay ng Huya. Alam mong uwi ako ngayong gabi. Ayaw mo pang utusan ang mga tao na buksan ang pinto. May tatay ba na katulad mo sa mundo? Hindi ko naman ginasto na magkaroon ng anak na kagaya mo. Ang relasyon natin bilang mag-ama, pahirap lang talaga to. Kaya kapag wala ng silbi si mama sa'yo, walang hiya kang tao, pinapalayas mo na lang siya hanggang mamatay. Ikaw talaga. Howie. Hindi makapasok sa bahay si Prinsesa. Gabi na, malamig pa. Ano bang masama kung sinunog niya ang pinto? Prinsipe, sobra kang nagpapabeya. Gusto ko, anong pakialam mo? Isusumbong ko to sa hari. Wala akong problema, isumbong mo. Pero bago ka magsumbong, umalis ka muna dito at bumalik sa altar ng mga ninuno, lumuhod ka muna. Dugugujin. Kung hindi ako taga-Penglay, baka ikaw talaga ang pinakasalan ko. Miss, anong sinasabi mo riyan? Prinsipe at si Liu Feng, umalis na sila. Miss, maghanda ka na at matulog. Tinghua. Baka hindi ako makatulog ngayong gabi. Bakit po? Dahil ba kay Prinsipe? Tinghua. Paano kung sabihin kong hindi ako si Second Miss, maniniwala ka ba? Ang mahalaga po ay ikaw mismo, Miss. Kahit sino ka pa, wala akong pakialam. Dugugujin. Sa mundong ito, bukod kay tatay, siya ang pinakamabait sa akin na lalaki. Sino po? Baka si Prinsipe ang tinutukoy ni Prinsesa. Nailason siya. Bilis dalhin sa loob ng bahay. Opo. Laso ng gu ito. Ano bang nangyari? Kasama ko si Prinsipe nung inatake kami. Bago siya mawala ng malay, inutusan niya akong magpunta sa inyo. Prinsesa, marunong ka bang gumamot? Buti na lang nadala mo siya kaagad. Matindi ang epekto ng laso na to. Maging ang mga royal doctor sa palasyo, hindi kayang gamutin. Nako. Umalis muna kayong dalawa. Opo. Ikaw ha? Anong balak mong gawin? Tanggalin ko ang suot mo syempre. Huwag kang gagalaw. Totoo nga, gusto mo talaga ang katawan ko. Tigilan mo nga ako.
Bakit ba ikaw palaging nilalason? Kapag wala ako, paano ka na? Kung wala ka, hindi ko na alam paano mabubuhay. Gising ka na. Kumusta na pakiramdam mo? Bakit pinutol mo ang sariling kamay mo? Kung hindi ko sugatan ang sarili ko, paano ko mailalabas ang lason sa katawan mo? Ako muna magbibihis sa sugat mo. Hindi pwede, ako na lang magbibihis ng sugat mo. Miss, bakit po kayo? Bawal tumingin. Lakad na, bilis. Hindi pakinggan niyo muna paliwanag ko. Ano pang ipapaliwanag mo? Alam ko naman. Matagal na kitang trip. Hindi ako. Oh, masaya na si Mama ngayon. Kung mahuli si Leng Erlen na may kalaguyo, anong mukha pang ihaharap niya kay prinsipe kung balak niyang pakasalan si Leng Erlen? Huwag munang magdiwang, hulihin muna natin yung lalaki. Ayos ka ha Leng Erlen, totoo ngang may kalaguyo ka. Leng Erlen, nilabag mo ang kaugalian ng mga babae. Ngayon, mahuhuli namin kayo ng kalaguyo mo, ipaglusong sa lawa. Bilisan, atali silang dalawa. Ikaw pala. Prinsipe. Nagmamalaki kayo ha. Naku, Stepmother at 8. Ang aga-aga, ang saya nyo. Prinsipe, paumanhin po. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. kanina sinong nagsabi na isasama kami ng prinsesa para ilusong sa lawa? Hindi namin alam na narito si Prinsipe. Hindi pagkakaintindihan lang ito. Hindi pagkakaintindihan? Ibig mong sabihin, kailangan ba magpaalam pa ako kung saan ako pupunta? Hindi po. Mukhang kulang pa ang pinarusahan kayong lumuhod sa altar. Kung nagagawa nyo pa ring mag-eskandalo. Pasaway tala kayo. Mas mabuti, dito na kayo sa altar mag-isip kung anong nagawa ninyo. Liu Feng, Opo. dalhin mo ang dalawang to at ikulong sa altar. Opo. Paumanhin po, Prinsipe. Prinsipe, maawa ka. Aalis na ako para sa pagpupulong ngayong umaga. CJ, Anong ginagawa mo? Palayain mo sila. nilabag nila ang utos ng prinsipe ngayong umaga. Ikaw mismo nagsabi kapag may kasalanan, dapat may parusa. Ikaw talaga ang dahilan na ikinulong mo ang stepmother at ate mo sa altar. Ang galing mo talagang magusga, tatay. Ilang beses na akong tinangka nilang patayin. Hindi mo naman sinusumbatan. Tigilan mo na ang drama mo. Ngayong araw, tuturuan na talaga kita ng leksyon. Tama na. Mama. Ikaw pala. Bakit mo na naman ako pinalo? Bakit mo naman ulit pinalo, apo ko? Simula nang bumalik si Leng Erlen, hindi na naging mapayapa ang angkan ng huya. Akala mo ba naging payapa ang huya dati? Kung hindi lang nagtimpi ang apo ko, baka matagal na kayong... Lola, Mama. Lola, Doktor ng palasyo. Anong nangyari kay Mama? Si matandang ginang ay nalason ng unti-unti. Ngayon, kumalat na ang lason hanggang sa buto. Hindi na ito magagamot. Paano mangyayari yun? Bihira lang lumabas ng bahay si Mama. Bakit siya malalason? syempre, hindi niya magagamot to. Hindi basta-basta ang ganitong lason kaya hindi ito kayang gamutin ng ordinaryong tao. Ikaw talagang suwail. Anong balak mong gawin sa lola mo? Lola ko yan, ako mismo ang magliligtas sa kanya. Lahat kayo, lumabas muna. Ano ba talagang ginagawa mo? Hindi mo naman alam ang medisina. Miss. Tinghua, hayaan mo na muna siya. Opo. Karayom. Ang tindi naman ng ginawa niyang panakit. Si matandang ginang palaging mabait sa lahat. Sino kaya ang gustong manakit sa kanya? Kahit sino pa siya, dapat pagbayaran niya ng sobra-sobra. Kumusta na ang lola mo? Wala nang malalang problema. Matutuluyan na din siyang gumaling pagkalipas ng ilang araw. Kailan ka pa natutong maggamot? Sa loob ng maraming taon na lumaki ako sa bahay ng How.
Ni minsan, hindi mo ako pinansin. Normal lang na hindi mo alam ang mga ganito. Tatay, Tignan mo ang malademonyong kasambahay mo. Naglakas loob pa akong sip-in kanina, ni hindi mo man lang siya napagsabihan. pero ikaw, di mo man lang tinanong kung bakit nalason ang lola mo. Tinghua, kunin mo yung paso ng orchid dito. Opo. May lason ang orchid na to. Nasa kwarto ng lola ko ang orchid na to. Araw-araw niyang nalalanghap, kaya pumasok yung lason sa buong katawan niya. Parang imposible yata to. Yung orchid na yan galing pa sa tunay mong ina. Dapat wala namang problema, di ba? Ah, siya pala. Ikaw nga pala. Nandito ka lang para pagtawanan kami. Dati sobrang bait ko pa sa'yo. Ngayon naglakas loob kang lasunin ang lola ko. Anong pinagsasabi mo? Paano ko naman magagawang saktan si matandang ginang? Naglakas loob ka pang saktan ang tunay mong ina. Leng Erlen, huwag mong isipin na porket ikaw na ang nobya ng prinsipe, pwede mo na kaming apakan. Tinghua, Nandito po. pilitin mo siyang amuyin ang orchid na to. Opo, ayoko. Ayoko amuyin yan. Ayoko. Ayoko amuyin. Ibig sabihin alam mong may lason ang orchid na to, tama ba? Ayoko amuyin. Leng Erlen, kapag sinaktan mo ang nanay ko, siguradong di ka palalampasin ni tatay. UNR, bilisan mo at hanapin si tatay mo. Hindi. Ayoko. Ha ha ha. Miss. Leng Erlen, matagal ka nang dapat namatay. Paano nangyari to? Ano bang nangyari talaga? Prinsip, nagamot ko na ang sugat ng nobya mo, wala nang panganib sa buhay niya sa ngayon. Masakit. Ang sakit-sakit. Bilisan yung gamutin yung sakit niya. Ginawan ko lang ng lunas para sa pagdurugo. Kung gusto mong mawala ang sakit, kailangan tanggalin ang damit ng nobya ng prinsipe. Ipahid ang gamot na Mefisan na may alak sa sugat. At balutan sakalang mawawala ang sakit. Ay naku, tigilan mo na ang pananalita mo at gawin mo na. Lumabas ka na. Ikaw din, lumabas ka. Opo. Prinsipe, Oras na para sa maagang pulong. Bakit hindi pa siya nagigising? Sabi ng personal na doktor wala naman daw malubha. baka sobrang nagulat si nobya ng prinsipe kaya nawalan siya ng malay. Prinsipe, maghapon na kayong nagbantay sa kanya. Baka gusto mong magpahinga muna ngayon. Dalhin mo yung mga importanteng dokumento dito. Gusto kong samahan siya. Ito po. Sige. Gagawin ko agad. Lanlan. Halos 2 linggo na to. Bakit hindi ka pa rin nagigising? Prinsipe, oras na po para kumain. Ilagay mo na lang dyan. Hindi ko kayang kumain. Mula nang nawala ng malay si nobya ng prinsipe, araw-araw at gabi-gabi mo siyang binabantayan. Kung ganito pa rin, baka mawala na ng tiwala sa iyo ang hari. Kung may titulo ako bilang prinsipe, pero di ko naman maprotektahan si Lanlan. Mas pipiliin ko pang wala na lang. Hindi po kayo dapat magpakawala ng titulo para lang sa nobya ng prinsipe. Matandang ginang. Kumusta na silang ni Oyuan? Ginawa na po gaya ng utos nyo, ikinulong sa selda ng malupit, pinapahirapan ng walang saysay. Siguraduhin mong bantayan sila. Gusto ko maranasan nila ang hirap ng wala pang kamatayan. Opo. Prinsipe. Malapit na ang araw ng pagtanda ni nobya ng prinsipe. Masusunod ba ang kasal ayon sa plano? Hindi na kailangan. Tuloy ang lahat gaya ng dati. Opo. Maalis na po ako, Liu Feng. Lanlan. Pagkagising mo, pakakasal tayo.
Ngayong pagkakataon, sisiguraduhin kong iingatan kita ng mabuti. Ayokong bumalik. Gusto kong manatili dito. Lanlan, anong nangyari sa'yo? Dugujin. Gising ka na. Matagal kitang hinintay. Narinig ko na ang lahat. Kanina ba? Nanaginip ka ng masama? Napanaginipan kong may tumatawag sa akin para umuwi. Paglingon ko, nakita kong palayo ka ng palayo sa akin. Hindi mangyayari yan. Ako, mananatili akong palagi sa tabi mo. Pwede ba yon? Magpakasal na tayo. CJ, CJ, Basta mailabas ko lang sa selda ng kamatayan ng asawa ko at si UNR. Gagawin ko lahat ng utos mo. pinapangako ko sa'yo. Ang hari. Gusto mo akong tumulong para maging hari ka. Nakahanda akong tumalima sa'yo, prinsipe ng yan. prinsipe ng yan. Prinsesa Waning, ang dami nating pagkakataon na magkita. Hindi naman. Hindi ko alam kung may oras kang mag-usap ng kaunti, prinsipe ng yan. Prinsesa Waning, diretsahin mo na lang. Malapit nang ikasal sina prinsipe at Ling Erlan. Tiyak nakatanggap ka na ng imbitasyon, di ba? Siyempre naman. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Prinsesa Waning? Duguxiu. Nakikita mong pinakasalan ng minahal mong babae ang iba. Masakit yon, di ba? Ikaw ang dapat na nasasaktan, Prinsesa Waning. Ganito na lang. Tulungan mo akong mapakasal sa palasyo bilang pangalawang asawa. Gagawin ko ang lahat para magkalayo sila. Kahit ikaw pa. Matagal mo nang hinahangaan si Prinsipe, paano akong maniniwala? Tapat ka talaga sa akin bilang hari. Gusto ko lang mapalapit kay prinsipe at makasama siya pang matagalan. Kapag nagtagumpay tayo, ako na mismo ang magdadala sa kanya palayo sa lungsod. CJ. Mangyayari ang hiling mong mapangasawa si Prinsipe. Lanner. Lola, bakit kayo nandito? Ang mahal kong apo. Ano ba talagang nangyari? Hay! Lahat ng mga tao dito sa bahay. Nilihim nila ang lahat sa akin. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala nasaktan at nawala sa malay ng mahigit kalahating buwan. Kumusta ka na? Masakit pa ba ang sugat mo? Lola, ayos na po ako. Pero kayo, kumusta na po ang lason sa katawan ninyo? Masama pa rin ba ang pakiramdam nyo? Ayos na, ayos na. Nang magising ako, nawala na lahat ng sakit ko. Ako talaga ang walang silbi, kaya nagdusa ang mahal kong apo. Lola, wag niyo pong isipin yan. Buti at walang seryosong nangyari. Malapit na ang araw ng kasal mo. Kung naantala pa yan, paano na ang lahat? Hay! Tignan mo nga ang mga dala ko para sa'yo. Lahat ng ito ay mga titulo ng lupa, mga hasyenda at tindahan ito. Meron pa, may mga pilak, ginto at alahas din. Pinadala ko na lahat sa bodega para sa'yo. Ang dami pala nito. Ikaw kasi, papasok ka na sa silid ng tagapagmana. Iba ka na sa karaniwang tao. Kaya naman ang dote. Siyempre, mas marami, mas maganda. Sige na, gabi na. Dapat nang umuwi si Lola. Bukas na ulit kita dadalawin. Lola, magpahinga po kayo ng maayos. Bukas, magiging nobya ka na. Ang dami nito. Sigurado, sapat na to pang bukas ng 10 klinika. Narinig ko, magtatayo ka raw ng klinika. Bakit ka na namang tumalon sa bintana? Sobrang miss mo talaga ako, ano? Sa loob ng ilang araw, ikakasal na tayo. Baka matakasan pa kita. Kaya bantayan mo akong mabuti. Tingnan mo, lahat ng ito, inihanda ng lola ko bilang dote ko. Pagkatapos ng kasal natin, gagamitin ko tong puhunan para magtayo ng klinika. Okay lang ba? Okay. Ano man ang desisyon mo, susunod si Mr. sa'yo. Ha? Mahal na prinsipe, masama po to. Nag-utos si mahal na hari na pakasalan mo bilang pangalawang asawa si Wanying na prinsesa. Ano nang sabi mo? Ipaliwanag mo ng maayos. Si mahal na hari. Gusto niyang sa parehong araw pakasalan mo ako at si Wanying na prinsesa.
Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon para tumutol sa kasal. Waning na prinsesa. Ako ang hinahanap mo. Utos ng hari. Kasabay kitang ikakasal sa silid ng tagapagmana. Alam ko na kung ano nang gusto mong sabihin tungkol dito. Ni hindi ka man lang nagalit. Hindi ka pa naman nakakapasok sa kanila, di ba? Saka, si Dugujin nga, gabi-gabi nang pumupunta para tumutol sa kasal. Kahapon, sobrang nagalit ang hari. Kaya ikinulong niya ang kuya ng prinsipe sa silid ng tagapagmana. Ano nang sabi mo? Kamusta naman siya ngayon? Kung gusto mong manatili siyang ligtas, dapat mo siyang hikayatin. Napakasalan ako. Ah, yun pala ang gusto mo mangyari. Sa lahat ng ginagawa ni Cold Erlan na prinsipe para sa'yo, galit na ang hari. Kung gusto mong hindi siya mapahamak, hindi mo pwedeng hayaang ikaw lang ang nasa isip niya. Ibig mong sabihin, hindi lang dapat akong hikayatin na pakasalan ka niya. Dapat pa kitang pakiusapan na mahalin ka rin niya? Bakit naman hindi? Itigil mo na ang kahibangan mo, hindi ko iyang magagawa. Lanlan. Bakit ka nandito? Pinagbawalan ka ng hari na lumabas, pero hindi naman sinabi na bawal akong pumunta dito sa East Palace. Bukas na ang kasal nating dalawa. Huwag kang mag-alala kahit gaano pa katagal akong ikulong ni Ama. Hindi ko pakakasalan si Ewaning. May naisip akong paraan. Anong paraan? Bakit hindi mo muna kunwari tanggapin para humupa ang galit ng hari? Tapos saka natin ipagpaliban ang kasal ng side wife papasok sa East Palace. Ayoko talaga siyang mapangasawa. Ikaw lang talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Dugujin, natutuwa akong handa ka sa desisyong iyan. Pero syempre, hindi ko hahayaang pakasalan mo ang iba. Pansamantala lang ang plano na to para makakuha tayo ng oras. Basta ayon lang tayo kay Lanlan. Mauna na ako. Bukas na ang kasal. Miss, bilisan mo at mag-ayos na tayo. Tinghua, anong oras na ba? Ay naku, Lanlan. Ang apo kong mahal. Ngayong araw ang kasal mo. Hindi ka pwedeng matulog pa. Bangon na, dali. Lola. Tinghua, dalit ayusan mo na ang Crown Princess. Opo. Lanlan. Ngayong araw. Ikakasal ka na sa palasyo. Lanlan. Pagpasok mo sa East Palace. Balang araw, ikaw ang magiging huwarang asawa ng bansa. Dasal ko'y maging maayos ang buong buhay mo. Pagpalain ka nawa ng langit. Salamat po, Lola. Lanlan. Nandito na ang tamang oras. Pumasok ka na sa palasyo.
Prince, piniling maging legal na asawa. Nakatakda na ang seremonya ng Crown Princess. Binabati ng lahat ng opisyal. Pagpalain ang sambayanan. Crown Princess. Mabuhay ng libo-libong taon. Ngayong araw, maganda ba ako? Lanlan. Sa wakas, ikaw na ang napangasawa ko. Ngayon ko lang nakita na, parang ang kaba mo. First time ko kasing ikasal eh. Wala akong gaanong karanasan. Ako rin, first time kong mag-asawa. Hindi ka pa kumakain buong araw ba? Dugujin, gutom na ako. Bakit hindi ka pa kumakain? Sabi ng mga matrona ng palasyo. Sabi ko pwede na akong kumain, kaya pwede na, tara na. Busog talaga ako. Ikaw. Ang aga mo namang nagising. Napagod ka ba kagabi? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sisikapin kong kontrolin ang sarili ko. Tama na, wag mo nang sabihin. Nakakahiya kaya. Huwag mo akong galawin. Wag mo akong galawin. Prince, may masamang nangyari. Ipinapatawag ka agad ng hari sa Hall of Deliberation. Tinghua, sabi mo, napatawag si Dugujin sa bulwagan ng mga opisyal. Buong araw na siya nandoon. Wala kayang masama nang nangyari. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Kung may mangyayari, tiyak na ipapaalam agad ni Liu Feng. Anong ginagawa mo dito sa oras ng gabi? Talaga ka, walang pakiramdam. Ako ang prinsesa ng distrito. Ngayon, ako ang magiging side wife ni Yin ng East Palace. Mukhang mahilig manakit ang prinsesa ng distrito. Leng Erlan, sinampal ko lang naman ang katulong mo. Pero naglakas loob kang saktan ako. Si Tinghua ay parang tunay kong kapatid. Kung gagalawin mo siya, normal lang na sampalin kita. Hindi ba't hindi naman sobra yon? Ikaw. Alam mo ba ate? Nung gabing ikinulong si Kuya Crown Prince sa East Palace, nandun din ako. Ano nang gusto mong sabihin? Akala mo ate, ikaw ang pinakauna ng babae ni Kuya Crown Prince? Nung gabing iyon, may nangyari na sa amin. Alam mo ba kung ang birthmark ni Kuya Crown Prince? Nasa kaliwa o kanang hita? Siyempre, nasa kanan. Yung Kuya Crown Prince mo, wala siyang birthmark. Ikaw. Ma'am Crown Princess, nako, may masamang nangyari. Pinadala si Crown Prince sa Kangzhou. Pinapapunta kanya sa gate ng syudad para magpaalam. Ano? Pagbalik niya, ako na ang papasok sa East Palace bilang asawa. Leng Erlan, gusto ko lang makita. Gaano ba talaga kalalim ang samahan niyo? Binibini Crown Prince, pinapapunta na po kayo ng Emperor. Sandali lang. Dugujin.
Alam ko namang darating ka. Dahil emergency, hindi ko na ikaw nahatawa ng balita agad. Huwag mo nang ulitin yung paghingi ng tawad. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, tiyak na babawi ako sa'yo ng bagong buhay mag-asawa. Ang sakit na ito, sobrang nakakahawa. Alagaan mo mabuti ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Uwi akong maayos, binibini Crown Prince, talagang kailangan ng umalis. Aalis na ako. Sandali. Meron akong reseta dito. Hindi pa malinaw ang dahilan nitong salot, pero medyo makakatulong ang gamot ko. Pagdating mo doon, ipapadala ko ulit ang mensahe ko sa'yo. Erlan. Ang saya na nandyan ka, Erlan. Ay naku. Alam mo namang, magagamit ko ang medisina para maprotektahan ka. Pero kahit ganito, nag-aalala pa rin ako. Alam ko. Nag-aalala rin ako na mag-isa ka lang dito sa syudad, kaya nagpadala ako ng tao. Nalihim kang babantayan. Ito ang jade tag ng Crown Prince ko. Kung may problema, pwede mo itong gamitin para utusan ang mga gwardya at sundalo. Binibini Crown Prince, kapag hindi ka na umalis, hindi mo na talaga abutan ang oras. Aalis na ako. Umalis na. Sige na. Sumunod na. Ate Reyna, madilim na masyado. Hayaan mo na akong ihatid ka pa uwi sa palasyo. Binibiniyanan. Bakit ka nandito? Nagkataon lang na gusto ko rin sanang ihatid si Kuya Emperor. Nagkataon lang. Nahuli ako dumating. Binibiniyanan. Kanina sa bulwagan, nandun ka rin. Alam mo ba kung bakit talaga nagkaroon ng salot sa Kangsu? Yung mga imperial doctor at opisyal, nagpauna na pa Kangzhou. Pero hindi rin malinaw kung bakit nagkaganito. Sige na nga, uwi na ako. Hindi na kailangan pa na ihatid mo ako, binibiniyanan. Magpahinga ka ng mabuti. Erlan. Tiyak na babawiin kita. Si Kuya Crown Prince, nailayo mo na sa East Palace. Pwede mong agawin silang Erlan at ilabas siya sa East Palace. Pero gusto ko maging patas, makakasama ko siya ng maayos. Pareho rin naman pag-aagaw. Ano bang pinagkaiba niyan? Mas maganda siguraduhin mo. Na nakuha mo agad, yung jade tag na binigay ni Crown Prince kay Leng Erlan. Gawin mo lahat para kunin, at ibigay mo sa akin. Bakit mo gustong makuha ang jade tag? Hindi mo na kailangan malaman yon. Mahalaga ang jade tag ng Crown Prince. Pwede itong gamitin para mag-utos ng mga sundalo o pagbuksan ang gate ng palasyo sa gabi. Ano ba talaga balak mo gawin? Nakawin mo ba o hindi? Huwag mong kalimutan, hindi ka pa naman opisyal na pumasok sa East Palace bilang asawa. Si Binibiniyanan nga, sinabi pang hindi pa ako opisyal na asawa sa East Palace. E paano ko matutulungan kang magnakaw? Ako na bahala para mailabas siya ng palasyo. Yung jade tag, nasa ilalim ng unan niya mismo. Alam mo pala lahat, bakit hindi ikaw na lang ang pumasok at magnakaw? Kapag nagawa mo ito, sa pagbalik ni Crown Prince, yun na ang araw na papasok ka sa East Palace bilang asawa. Ma'am, naayos ko na po ang mga gamot ayon sa tamang sukat. Pero itong mga gamot, panandali ang lunas lang. Kung sana may pasyente na galing Kangsaw, sana. Binibiniyanan. Anong ginagawa ni Ate Reyna? Binibiniyanan, nag-iisip ako kung paano ko madadala ang mga gamot sa Kangsaw. Baka may alam kang paraan? Malay mo, may isa pa akong balita. Meron ng pasyente na galing sa Kangsu dito sa syudad. Talaga? Ang galing. Nasaan sila? Nakakahawa ang salot. Pinaghiwalay na sila ni Father Emperor. Kung gusto mo, samahan na lang kita, Ate Reyna. CJ. Salamat sa tulong, binibiniyanan. Dito ay bawal pumasok. Sino kayo? Ni ako hindi mo kilala. Lumayo ka dyan. Pasensya na, hindi ko kayo namukhaan. Makabubuti po na magsuot lahat ng mask para hindi magkahawahan. Tuloy po binibiniyanan. Ang galing pala ng kakayahan mo sa medisina, Ate Reyna. Hindi mo kailangang magulat, binibiniyanan, parang dahil sa tagal kong nagkasakit. Natuto na rin ako. Talaga nang malaki na ang Pinagbago mo, kumpara dati. Ang taong ito ay hindi tinamaan ng salot, kundi nalason siya. Ano? Naiintindihan ko na.
Siguradong may taong naglagay ng lason sa pinagkukunan ng tubig. Itong lason na ito, may paraan ako para magamot ito. Ngunit kailangan ko lang abalahin si Prinsipian na dalhin ang lahat ng doktor papuntang Kangsaw. Ibig sabihin, ang panganib sa Kangzhou ay maaari ng masolusyonan. Ang panganib sa Kangsaw, bagamat kayang lutasin. Pero ang taong naglagay ng lason sa likod nito ay hindi basta-basta, dapat masusing imbestigahan pa. Sa ngayon, unahin muna nating lutasin ang problema sa Kangzhou. Ate Reyna, anong dapat gawin? Pupunta agad ako sa Imperial Clinic para maghanda ng gamot. Ituturo ko rin sa kanila ang isang paraan ng pag-acupuncture para malinis ang lason. Pagdating ng oras, kailangan kong abalahin si Prinsipian na dalhin ang mga Imperial Doctor at lahat ng doktor sa labas ng palasyo, papuntang Kangsaw. Bago lumipas ang 3 araw, gagaling na ang mga tao sa Kangsaw. Ikaw pala. Ate Reyna, talaga namang. Napakahusay mo sa medisina. Hindi na dapat hintayin pa. Tara na. Lanlan, lalong lumalaki ang gulat at tuwa ko sa'yo. Sa araw na magpamarcha ako ng hukbo, maaari na tayong magkasama habang buhay. Hindi naman malala ang mga sintomas mo. Bibigyan kita ng reseta, dalhin mo ito pa uwi at inumin. Makakabawi ka na agad sa loob ng ilang araw. Salamat. Miss. Isang araw ka nang hindi kumakain at umiinom. Pero lalo pang dumarami ang mga pasyente. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na kayanin ng katawan mo. Lahat ng doktor dito sa kabisera, dinala na papuntang Kangsaw. Kung hindi ako magronda, paano na ang mga mahihirap na tagalungsod? Ang bat-ihing prinsesang tagapagmana ay nagmamalasakit sa lahat. Tunay na biyaya siya sa masa. Kumusta na po ang pagpapagawa ng klinika? Ayon sa utos ninyo, nadagdagan na ang mga manggagawa at patuloy ang ginagawa. Bukas matatapos na ito. Si Prinsipian, dinala na ang mga doktor. Papuntang Kangsaw 2 araw na ang nakalipas. Hindi rin natin alam ang balita mula roon. Ngayon, Sino ang nag-utos sa inyo na magtipon dito? Nabulabog niyo si prinsesang tagapagmana at ang mga tao. Anong dapat gawin dito? Umalis na kayo. nandito ka na pala. Lanlan, Prinsesang tagapagmana, ang nagronda pala para sa atin itong mga araw. Si prinsesang tagapagmana pala. Mabuhay ang prinsesang tagapagmana. Isang marangal na tao, nagpakumbaba upang personal na magronda para sa amin. Napakaganda ng inyong puso, talagang ang isa kang diyosa ng medisina, prinsesang tagapagmana. mahal na Diyosa ng medisina, prinsesang tagapagmana, pakiusap tanggapin ang aming 3 pagsaludo. Tumayo na po kayong lahat, dali. Dapat ko lang naman itong gawin. Lanlan, naibalik ko na ang mga doktor sa lungsod. Sila na ang magpapatuloy ng paglilingkod. Mga kababayan, nitong mga araw, walang doktor sa lungsod. Pasensya na kayo kung nahirapan kayo. Inaanunsyo ko na sa loob ng 1 buwan, lahat ng bayad sa mga magpapagamot ay sasagutin ng palasyo ng prinsipe tagapagmana. Napakabuti niyang tao, ang saya naman. Napakabuti ng prinsipe tagapagmana at ng prinsesang tagapagmana, napakababait nila, napakamaawain sa tao. Naway bigyan sila ng langit ng biyaya. Ingatan nawa ang prinsipe tagapagmana. At ang prinsesang tagapagmana. Tumayo na po kayong lahat. Tara na. Tayo na. Aalis na kami, para tumayo na rin sila. Oy, ikaw. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Miss na miss kita. Pero, Eh. Lanlan. Sabi ko na. Bibigyan kita ng bagong simula bilang mag-asawa. so ito pala ang sinasabi mong kipagbawi. Maikli lang ang magagandang gabi. Bukas ay bubuksan na naman ang klinika. Opisyal lang nagbukas ngayon ang klinika. Simula ngayon, lahat ng ordinaryong mamamayan na magpapagamot dito, libre na. Libre? Ang ganda naman nito. Prinsesang tagapagmana. Isa kang buhay na santa. Ang mga tao sa kabisera, mula ngayon ay hindi na, mamamatay dahil walang pambili ng gamot. Kawawa naman ang nanay ko, kung nagtiis siya ng ilang buwan pa, baka nabuhay pa siya.
Dahil sa paglilingkod ng prinsesang tagapagmana, may pag-asa na kaming mahihirap. Oo nga. Buhay na santa ka talaga. Huwag kayong magsabi ng ganyan. Ang pagligtas ng buhay at paggagamot ay responsibilidad ng isang doktor. Kung may kailangan kayo, pumasok lang kayo sa klinika. Tara, pasok tayo at tingnan natin. Dahil sa'yo. Swerte na ako. Noong una, gusto ko lang maging prinsesa ng trono para matulungan kang makuha ang tiwala ng mga tao. Pero matapos ang epidemya sa Kangsaw, saka ko lang talaga naintindihan kung gaano kahalaga ang bawat buhay, kung gaano kabigat ang kapakanan ng nakararami. Ikaw, likas kang mabait kahit di mo namamalayan. Dahil sa'yo. Pati ang buong bayan ay pinalad. Ang gusto ko lang, sana ang mga tao ay mamuhay ng ligtas at masaya, malusog at mapayapa. Eh ako naman? Mananatili ka. Parati sa tabi ko ba? Huwag kang mag-alala. Asawa na kita. Bakit ka pa matatakot na tumakas ako? Sabi mo yan ha, habang buhay bawal tumakbo. Dugujin. Sa bayan namin, lahat galit sa akin. Hindi ko rin talaga alam kung paano unawain at mahalin ang ibang tao. Pero dahil sa'yo, natutunan kong magmalasakit at ramdamin ang pagmamahal. Prinsip, may balita po, maghihimagsik si Yanyang. Ano? Si Yanyang, anong ibig sabihin nito? Maghihimagsik kayo? Duguksiw. Hindi mo sinabi na magre-rebelde ka pala. Madumi ang ginawa ni Howie eh. Nahuli ni Wan Ying na prinsesa ang lihim, at binunyag kay Liu Feng. Kung si Howie ang may gawa, siya mismo ang dapat pumatay dito. Yanyang. Pero prinsesa ang taong iyon. Akin na ang lahat ng ito. Ano ba naman ang pumatay ng isang prinsesa? Ayoko. Huwag niyo akong patayin. Huwag po, Yanyang. Ang mga tao natin, nakapasok na sa palasyo. Maggagabi na. Mas mabuti siguro umatake kaagad tayo. Wala kayong silbi. Yanyang, huwag mo akong patayin. Ikaw ang tatay ni Lanlan. Hindi kita papatayin. Nasa likod pa. Ang swerte mo. Liu Feng, bilisan mo, tanggalin mo ito. Patawad po, Ginang. Prinsipe ang nag-utos. Na huwag kang palabasan ng palasyo. Hindi ko siya pwedeng pabayaang mag-isa sa panganib. Ang token ng prinsipe, na wala sa kamay ko, wala siyang mga tanod na kasama. Paanong lalaban iyon? Siya. Miss, Liu Feng, ano ka ba? Tanga. May paraan si Miss. Matutulungan niya ang prinsipe. Talaga ba? Ginang, isama mo ako. Ginang. Ginang, totoo bang epektibo itong bulaklak ng mandorla na kinuha mo mula sa Imperial Hospital? Tumahimik ka nga dyan. Mamaya makikita mo kung gaano kagaling ang amo ko. Ayun na ba ang hall? Oo. Mamaya, dito tayo magbabantay. Kahit marami pa sila. Dito natin sila mapipigilan. Tandaan nyo yan. Opo. Ipaabot sa lahat. Bakit ka nandito? Liu Feng, anong nangyari sa'yo? Ako. Huwag niyong sisihin si Liu Feng. Mag-asawa kami. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na iwan ako. Hinayaang harapin ko ito mag-isa. Kaunti na lang ang natitirang gwardiya sa palasyo. Hindi rin matipon ang mga tanod. Ang mga rebelde nasa harap na ng bulwagan. Kailangan mong manatili sa silid para naman mapanatag ako. May paraan ako para malampasan ito. Makipot ang daan ng palasyo. Siguradong, 2 hanay sila papasok. Pag dumating na sila, paliparin natin ang mga bulaklak ng mandorla. Ipadpad ng hangin papasok sa daan. Siguradong babagsak ang mga rebelde. Ganun ba talaga kaepektibo? Ang mandorla ay isang bulaklak na lason. Pwede pang gamot, o pamatay din. Liu Feng, sundin ang sinabi ng prinsesa. Opo. Teka lang. Liu Feng, maraming tao sa palasyo. Ibuhos mo to sa tubig, at ipakain sa lahat. Opo, gagawin ko po agad. Huwag kang mag-alala. Malalampasan natin ito ligtas.
Ano nang meron sa kakaibang usok na ito? Yan yang, takpan mo agad ang ilong at bibig mo. Mag-ingat, baka may patibong. Leng Dexian. Huwag kang magtangkang magdahilan. Hindi, hindi. Tapat po ako sa inyo, prinsipe. Sige na, bilisan at pumunta sa bulwagan para patayin ang prinsipe. Mapapasakin na ang trono. Ano ba talaga ang nangyayari? Itigil mo na, Duguxiu. Lanlan. Napilitan lang ako, anak. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon mabuhay. Gusto ko sanang mapasaya ka sa katandaan mo. Pero mali talaga, na naghimagsik kayong dalawa. Leng Erlen, ama mo pa rin ako. Namatay na ang anak mong babae. Nang pabayaan mo siya, pinatay siya ni Donya. Anong pinagsasabi mo dyan? Buhay ka pa nga ngayon. Huwag mo nang patulan. Dalhin sa bulwagan. Lanlan, tara na. Dugu Jin. Sige nga, patayin mo ako. Dahil lang sa trono, nagawa mong gawin lahat. Dugu Xiu. Hanggang ngayon di ka pa rin nagsisisi. Simula bata pa, ikaw na ang paborito. Alam mo ba kung gaano ako nahirapan? Lahat ng meron ka, meron din ako. Eh siya. Bakit di mo ipinagkaloob sa akin? Anong ibig mong sabihin? Matagal ko na sinabi sa'yo. Siya nga talaga yung babae. Pero pinakasalan mo pa rin siya. Bakit ikaw ang napili? Duguxiu. Patay na si Leng Erlan na mahal mo. Hindi ako siya. Niloloko mo pa rin ako. Basta, hindi na ako mabubuhay ngayon, mas mabuting. Sabay tayong mamatay. Prinsipe, siya ang may pakanan ng lahat. Lahat ng ito siya ang may plano. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko ginustong mapatay siya. Lanlan. Hindi mo kasalanan ang pagkamatay niya. Hindi ako si Leng Erlan. Narapat lang siyang mamatay. Pero ang tunay na Leng Erlan, namatay nang hindi alam ang lahat. Saan ka pupunta? Si Leng Erlan ang natitirang kamag-anak niya. Si Lola na lang ang natira. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Ikaw. Ang tatay mo. Totoo bang namatay na siya? Nakipagsabwat siya kay Duguxiu para maghimagsik. Pero siya mismo ang pinapatay ni Duguxiu. Namatay siya sa bulwagan ng mga opisyal. Lola. Pasensya ka na, Lanlan, nagkulang ako sa'yo. Lanner. Hindi mo kasalanan ito. Ang tatay mo. Sa buhay na ito, mas pinili niya ang kerida kaysa asawa. At pinilit niyang mamatay ang tunay mong ina sa nangyari ngayon. Bilang kabayaran na rin ito para sa nanay mo. Leng Erlan, kahit dugong pamilya, mahirap talikuran. Binayaran na rin ng tatay mo ang lahat gamit ang sarili niyang buhay. Lanlan. Halika, isuot mo muna ito. Dugujin. Umuulan ng nyebe.
Malamig ang panahon. Okay lang kung maginaw ang bata. Pero ayaw ko namang ikaw ang lalamigin. Anong problema? Sinipa niya lang ako kanina. Ano, may lakas loob siyang sipain ka? Tingnan mo, lalabas ako para sermonan siya. Huwag. Paano kung masaktan siya? Dugujin. Habang buhay tayo,